Let's go to Mojo, Amy Atienza, para naman pag-usapan ang mga ganap doon sa PROSEC panel. Amy, ang tanong ko lang naman doon kasi mukhang mukhang tapos kung PROSEC ang tatanungin, hindi na sila masyadong gustong ilaban yung una at sila ay nagmo-move on na doon sa susunod na tatalakayin na article of impeachment. Tama ba na gano'n na yun? Talagang pinaghahandaan na nila yung tukol doon sa tax and AMLC? Yes, Jovi, kanina nga after nitong ika-anim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, nagkaroon din ng press conference itong House prosecutors kung saan sinabi nga nila na satisfied na sila at naniniwala sila na solid na yung naratibo at matibay na yung ebidensyang nilatag ng unang na dalawang testigo na kanilang ang ipiniresenta dito sa impeachment trial ni VP Sara. Ang nasabi din kasi nila ay yung testimonies na nabanggit ni NBI Senior Agent John Mark Calilong at ni NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotoc ay sapat na para mapatunayan na totoo yung video at totoong sinabi ni Vice President Sara Duterte itong mga pagbabanta laban nga kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Bukod pa dyan, nasabi rin nila dito sa press conference na ito nga pag-withdraw nila ng 5 witnesses pa na supposedly haharap din para nga sa article ng grave threats ay naisipan na nila na i-withdraw na nga dahil nga raw ito ang nasabi nila na parang kinakailangan na lang bigyan ng tamang rason din yung impeachment court para nga masabing sapat na talaga yung ebidensya at yun din yung nakita sa mga testimonies nga ni Calilong at pati na rin ni Lotoc. So ngayon tuloy-tuloy sila sa paghahanda lalo na dahil may susunod pang articles of impeachment, lalo na dito sa article number 1 which is on confidential funds na expected natin 31 trial dates yung maibibigay or mailalaan para rito. Okay. Sige. Magtitake na kami. Talagang gusto na namin malaman kung tila nagmo-move on na sa next talaga yung process. Mabilis sila makamove on. Pero thank you for that update, Amy Atienza. Thank you, Mobile Amy. journalist.